Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa umaga po na ito, ngayon ay April 20 at nagaganap ang IICD dito po sa Pantabangan. Ayan, isama po natin sa panalangin na ang lahat ng mga narito ay patuloy na matuto sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang naglalang ng langit at ng lupa, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at aming ininadalangin ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Inyo po nawa kaming tulungan, maintindihan ang inyo po mga salita. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin. At nawa itong digmaan na ito ay aming maunawaan at aming matutunan paano manalo sa tulong po ninyo. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating pong key text, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Unang Timoteo 6:12. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, na pakikipaglaban ay pakikipaglaban sa pananampalataya. No, na dapat natin itong panghawakan mabuti yung ating pong buhay para po sa ating Panginoon at siyempre sa buhay na walang hanggan na ipagkakaloob niya. So yung labanan, mga kapatid, hindi yun sa kapitbahay natin. Yung labanan ay hindi sa sarili nating asawa o sa sarili nating mga anak o sa sarili nating mga magulang, kundi ang labanan ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Good and evil, mga kapatid, ang tigmaan. No? Hindi natin kalaban ng isa't isa. Tayo ay dapat na nag-aarugaan. Ibig sabihin, dapat tayo ay nag-aalalayan at kinikare ang bawat isa sa atin. Yan. No, hindi tayo magkakalaban. Ang ating dapat na pakipaglaban sa pananampalataya. May mga patuloy na digmaan na dapat ipaglaban. At hindi tayo ligtas kahit sandali. Totoo yan. Malibang ilagay natin ang ating mga sarili sa ilalim na pangangalaga ng isang nagbigay ng kanyang sariling mahalagang buhay, walang iba kundi si Jesus, upang gawing posible ang lahat ng mananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos. Yan na napakagandang sinasabi dito, mga kapatid. Ano? Hindi tayo safe sa mga digmaan. Pero kung ang buhay natin ay ilalagay natin sa kamay at sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na siyang nagbigay ng kanyang sarili, walang iba kundi si Jesus Christ, ay napakaganda. Habang sinasalubong ang hirap ng sari-saring siyensya ni Satanas na makatakas sa mga katiwalian na nasa mundo sa pamamagitan ng pagnanasa, ano daw po yung pong siyensya ni Satanas para tayo ay malinlang niya? Yung word na pagnanasa, yung tawag ng laman, yung pong mga mata natin ay pwedeng dayain ng kaaway at malulung tayo sa pagkakasala. Lubos niyang magagawa bilang tugon sa ating pananampalataya na pag-isahin ang ating pagiging tao sa kanyang banal na kalikasan. No? Wala na ito. So sabi po dito, no, naputol na yung ating pong PowerPoint. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy po tayo, hanapin natin yung ating babasahin. So sabi dito, lubos niyang magagawa bilang tugon sa ating pananampalataya na pag-isahin ang ating pagiging tao sa kanyang banal na kalikasan. So dito tayo banda na tigil. So sa verse, so sa 20 battles to fight. Ayan. So sabi po dito, ayan, to escape the corruption that are in the world through lust. Ayan. So ito, He is fully able in response to our faith to unite our human with His divine nature. We are, while trusting in and partaking of divine nature and strengthening our own efforts, proclaiming Christ's mission on earth to be peace on earth and goodwill toward men. So dito po, mga kapatid, ano, si Satanas ay sinugod din si Jesus Christ sa pamamagitan po ng pagnanasa. Pagnanasa na gawing tinapay yung bato para masatisfied yung kanya pong
earthly body. Yan, yung pagiging nagkatawang tao siya at siya'y nag-fasting for 40 days, mga kapatid. Siya'y nagutom after nun. At ang panunukso ni Satanas, yung pong taste agad, yung pagdanasa agad ng katawan na makakain. So sinamantalayan yan. Hindi basta-basta yung pagsubok na yun, mga kapatid. Hindi basta-basta yung panunukso na yun. Matindi yun kasi biruin mo, hindi siya kumain for, hindi tayo kumain ng 1 linggo lang. Talagang kapag nakakita tayo ng pagkain, kahit mapait yung pagkain, talagang sasarap pagka gutom na gutom ka. Abay, ganyan yan. Oo, subukan nyo, gutom na gutom kayo. Kahit anong ihanda sa inyo, ay talagang ay kakainin nyo yan. Ay gutom na gutom eh. Lalo na itong si Jesus Christ. Lagpas 1 buwan na nagtiis ng gutom. Lagpas 1 buwan na hindi kumain. At biglang darating ang kaaway at sasabihin, kung ikaw ang anak ng tao, gawin mong tinapay ang batong ito. So sinong hindi kakagat? Pero si Jesus hindi kumagat, no? Binalikwas niya ng salita ng Panginoong Diyos. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoong Diyos. Nandun yan sa Old Testament, mga kapatid ko. So dito ay ang ating Panginoong Jesus ay gusto makipagtulungan sa atin, no? Naiintindihan niya tayo, naunawaan niya tayo, alam ng Panginoong Diyos paano tayo kalingain sapagkat siya mismo ay nagkatawang tao. Ayan, siya mismo ay nagkatawang tao, mga kapatid. Sabi pa dito, we are bound to speak of dangers of the warfare with invisible foes and to keep the armor on, for we are not merely against flesh and blood, but against principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Thereof, we need to keep under the constant guardianship of holy angels. Sinasabi dito, mga kapatid, ang digmaan po natin ay hindi po sa laman at sa dugo. Ito po ay spiritual battle between good and evil sa pagitan ng ating Panginoong Diyos at ng kaaway. At sabi dito, kinakailangan natin ng guard. Walang iba kundi yung pong mga banal na mga anghel sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sa madaling sabi, no, ang pakikipaglaban na ito, hindi tawag dito, kung sa ating sariling kakayahan lang, hindi tayo mananalo. Kailangan natin dito ng teamwork. No? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay kasama ng Panginoon sa laban na ito, panalo tayo. Kung nasa side tayo ng Panginoong Diyos, panalo tayo. Pero kung sa side lang tayo ng kaaway, may sarili tayong agenda, ay hindi tayo mananalo, mga kapatid. Dapat tayo ay nasa side ng ating tagapagligtas. To follow Christ is not freedom from conflict. So ito yung mahalagang punto. Sa pagsunod sa Panginoong Diyos, sa pagpanig sa Panginoong Diyos, ay hindi tayo excuse sa mga conflict. No? Kasi kasama tayo sa digmaan na ito eh. Di ba? Nasa side ka nga ng Panginoon, hindi ka pa pwede sa neutral. Walang neutral, mga kapatid. Kapag maligam ka, di isusuka ka lang. Doon ka na sa kaaway kasi neutral ka eh. Minsan kay Satanas, minsan sa Diyos. Walang ganun, mga kapatid. No? Para lang sa benefit mo, hindi ganun, mga kapatid. Kung nasa side ka ng Panginoon, sa side ka ng Panginoon. So ibig sabihin, mga kapatid ko, walang side dito na kung saan ikaw ay neutral ground lang. Dahil dapat nasa side tayo ng Panginoong Diyos. At pag nasa side tayo ng Panginoon, hindi tayo free sa conflict. Kasama tayo sa digmaan na ito. Na kapag nasa Panginoon, lalong dadami ang mga pagsubok. Lalong dadami ang suliranin. Pero ang pinakamahalaga doon, kasama natin ang Panginoong Diyos. Tayo ay mananagumpay laban dito dahil ang Diyos ang kasama natin. Sabi pa dito, it is not child's play. Hindi larong bata ito. Ito'y seryoso. Buhay ito, mga kapatid. It is not spiritual idleness. All the enjoyment in Christ's service means sacred obligations in meeting of stern conflicts. Sabi po dito, mga kapatid ko, yung pong pagpapasakop sa Panginoong Diyos, yung nasa side ng Panginoong Diyos, hindi po ito, wala ka nang gagawin, wala katamaran mo na, ganun. Parang hindi ka na gagalaw pa, hahayaan mo ang Panginoon na makipaglaban para sa'yo. Hindi, mga kapatid. Sabi po dito, kailangan natin na sumamba sa Panginoon, magbasa ng banal na kasulatan, strengthen natin ang ating mga sarili, spiritually, kasama ang Panginoon. Dahil kailangan natin makipaglaban kasama ang Panginoong Diyos. Para bagang nakipanig ka
sa isang kaharian. O hindi po pwedeng poprotektahan ka lang ng kaharian. No, kinakailangan na kasama ka sa pakikipagdigmaan. Pero ang pinakamaganda rito sa kaharian ng Panginoon, pagkasama tayo sa digmaan, lalo tayong lalakas spiritually, mapapanagumpayan natin ang lahat ng mga panunokso ng kaaway kung tayo ay nasa Panginoon Jesus. To follow Christ means stern battle, active labor ang sabi dito. Warfare against the world, the flesh, and the devil. Ang sabi po dito mga kapatid ko, no? Against, sabi dyan, no? Against flesh, sabi dito, against the world, against the devil. So ito'y matinding digmaan mga kapatid ko, between good and evil, na hindi po natin nakikita. No? Ito'y matinding digmaan. Sa panig tayo ng Panginoon mga kapatid, panalo tayo. Matagal na tayong panalo. No? At ang parusa na lang ng kaaway ang ating inaantay. Kaya lang ang kaaway hindi pa rin sumusuko. Naghahanap siya ng makakasama niya sa dagat-dagatang apoy sa susunod na panahon. Kaya mag-iingat tayong mabuti. We are enlisted for labor, not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life. Sabi sa John 6:27. So kinakailangan kung nasa panig tayo ng Panginoon, tayo ay gagawa na kasama ng Panginoong Diyos sa gawain ng pagpapahayag ng mabanal na kasulatan. At syempre, tayo ay mag-e-effort din na malaman ang mga katotohanan. Hindi yan na kapag tumanggap ka sa Panginoon, bigla na lang ibalat parang USB na bibigyan ka na lang kaalaman at alam mo na lahat. Hindi, mag-e-effort ka na alamin ang tungkol sa Panginoong Diyos. Dahil kasama yan sa pagpapalakas natin bilang spirit, bilang isang lingkod ng Panginoong Diyos para makayanan natin ang atake ng kaaway. Dapat tayo ay mapalapit sa Panginoong Diyos. At hindi yan passive, kundi yan ay active mga kapatid. Every soul must count the cost. Not one will succeed, but by strenuous effort, we must spiritually exercise all our powers and crucify the flesh with its affections and lusts. Crucifixion means much more than many suppose. Sabi po dito mga kapatid ko. Yung pong nakapagpuko sa akin dito yung spiritually exercise. Paano yung spiritually exercise? Pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, pag-worship sa Panginoong Diyos, pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Kaya yung number 1 na itinuturo dito sa IICD, yung pag-church plant, yung pag-aalaga sa loob ng church. Yan po yung itinuturo dito sa IICD, International Institute of Christian Education, mga kapatid ko. Paano mamahala ng church na maayos bilang isang mga layman. Ayan. So, strengthen o spiritual exercise. Kapag wala tayong exercise, kahit nasa katawan natin, manghihina tayo. Kapag hindi natin na-exercise ang ating spiritual na pamumuhay, manghihina tayo, sabi dito. It is a constant watchfulness to be faithful unto death, to fight the good fight of faith until the warfare is ended. And as overcomers, we shall receive the crown of life. Sabi po dito. So mahalaga na kailangan tayo maging laging nakabantay, watchfulness to be faithful unto death. Ano yung dapat bantayan? Yung pagiging tapat sa Panginoong Diyos. Yung palaging nakatingin sa ating tagapagligtas. Kaya tayo, Seventh-day Adventist, hindi tayo nakapako lang sa 10 utos. Na katulad nung pinaparatang nung iba mga mananampalataya na marunong kuno sa banal na kasulatan. Na akala nila ang Seventh-day Adventist, puro 10 utos, hindi ho. Actually, ang 10 utos bunga yan ng nanampalataya ka sa Panginoon. Masusunod mo yan kung nanampalataya ka sa Panginoong Diyos. Kahit hindi mo yan na piliting sundin, masusunod mo yan kung nananampalataya ka sa Panginoon. Kung may pagmamahal ka sa Panginoong Diyos at pagmamahal sa kapwa mo, masusunod mo yan. Dahil kung mahal mo ang Panginoong Diyos, hindi ka sasamba sa Diyos-Diyosan. Yan yun Natural yan na produce, mga kapatid. Watchfulness to be faithful sa ating Panginoong Diyos. Ano yung gauge ng pagiging faithful sa Panginoong Diyos?
Paano mo mag-gauge? Saan yung linya ng boundary na ikaw ay hindi na faithful sa Panginoong Diyos? Yan yung pinag-uusapan na guidelines ng Panginoon na yung 10 utos. Ang Diyos ay nagbigay niyan. Bakit mo naman gagawing mangmang yung nagbigay niya? O bakit ba gagawin mong mangmang yung sumusunod sa 10 utos? Hindi mo ba alam ang nagbigay niya na ang ating Panginoong Diyos? O natural lang na matalino yung sumusunod niya dahil ang Diyos ang sinusunod at hindi ang ibang mga tao. Sabi dito, maging mapagmasid kung hanggang saan tayo magiging tapat sa Panginoong Diyos. Maging overcomers tayo. Lumaban tayo ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. I can see my Redeemer in whom I have fresh encouragement to trust as never-failing source of strength. Sabi po dito mga kapatid, palagi natin makita ang ating pong tagapagligtas sa banal na kasulatan na binabasa po natin. Sa bawat araw kasama natin siya, sa matinding digmaan na ito. Itong great controversy na ito, mga kapatid, ay malapit nang matapos. Sa pagdating ni Jesus Christ, tapos na yung great controversy. Ang tanong, nasa kaninong panig tayo? Nawa ay nasa panig tayo ng ating pong tagapagligtas. So sa ngayong umaga, sabi sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at ang ating panalangin ay dinggin ng ating tagapagligtas ayon sa kanyang kalooban. Magandang umaga po sa inyo pong lahat at happy Sabat mga kapatid ko. May dalawang kapangyarihan na naglalaban, ang panig ng kabutihan at ang kasamahan. Kapwa sila'y nagnanais, sa kaluluwa'y magtagumpay. Aling kapangyarihan ang nais mong papanigan? Kapag Diyos ang maghahari, sa puso't isipan mo walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas malaking tunggalian. Minsan may panahong nadarama ang ika'y nanghihina, pagkat sadyang tinitingnan ang alok ng sanlibutan. Mga kaaway nagsisikap upang maagaw kanilang ganap. Bigyang puwang si Jesus, nabusang dugo sa krus. Pagkat Diyos ang maghahari, sa puso't isipan mo walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas malaking tunggalian. O kapatid, bigyang pansin kung saan ka papanig, kung sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan. Ang Diyos ang tanging pag-asa, sa pag-ibig niya'y maligtas ka. Sa kaharian ni Jesus, tatahan ang mga tinubos. Kapag Diyos ang maghahari, sa puso't isipan mo walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas malaking tunggalian. Malapit nang magwawakas malaking tunggalian. Amen mga kapatid, malapit na magwawakas talaga ang malaking tunggalian,
Napakagandang mensahe ng awit. Kapag Diyos ang nagahari sa puso't isipan mo, ay walang puwang ang dyablo sa kanyang panunokso. Magtatamo tayo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan. Grabe, ano? Kaya ano pang hinihintay natin, mga kapatid? Di pinangako ng Diyos na kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya ay walang pagsubok na darating ng marami. Pero naway ang mga pagsubok na yan ay patuloy magpatatag sa ating buhay. Huwag natin tingnan yung mga pagsubok na yan, mga kapatid. Yan ay magpapahina sa atin pag tinignan natin. Ano? Marami naman mga tao na kahit na walang Jesus sa puso nila may pagsubok. Ang advantage natin, mayroon tayong Jesus sa ating puso. Ano po? Kaya yan, sa ating mga digmaan na ito sa ating buhay, sa ating isipan, isa lang magwawagi dyan, walang ibang ating Panginoong Jesus. Kaya naway na doon tayo sa panig niya, mga kapatid. No? Napakagandang mensahe sa umaga nito. Patuloy na tayo ay ini-encourage, inihikayat na sa kanya pumanig sapagkat siya ang winning side. Happy birthday, Sister Sister Melissa Gamboa. Ano po? Maraming salamat po sa Panginoon at kayo ay nagdiwang muli ng kaarawan at patuloy na nakakonekta pa rin sa kanya, Sister Melissa Gamboa. Ano po? Ang pabati mula kay Nanay Fina. At pakisama sa prayer si Ding Bautista. Siya po ay bedridden na gawa ng prostate sakit niya. Si Ding Bautista. Sige po. At siya ay tumingin lamang sa Panginoon at siya ay kanyang palalakasin sa bawat umaga. Ano po? Good morning po, pasama sa panalangin ang aking manugang na si Maan. Sa hospital po siya ngayon para sa kanyang panganak. Nawa po ay maging maayos po ang lahat sa tulong po ng Panginoon. Sige po. At good morning and happy Sabbath din po sa lahat ng nariyan at wala nang prayer request sa taas. Sige po, tayo po ay magsama-samang magdalanginan, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat po sa umaga na ito na kami ay inyong binigyan panibagong buhay, panibagong kalakasan. Salamat sa reminder again na kami ay patuloy ninyong hinihikayat na pumanig po sa winning side. Walang iba kundi kayo. Nawa ang digmayan na ito sa pagitan ng mabuti at masama ay patuloy na makita upang kami ay hindi matukso ng sanlibutan na kung saan maraming binibigay sa aming pagsubok at marami ang mga problema na aming nararanasan, ngunit alam namin na sa inyo lamang kami magpo-focus sapagkat mas masarap lumakad sa madilim na kasama po namin kayo kaysa lumakad sa liwanag na wala kaming kasama at kami maaaring malunod sa kadiliman. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga aral sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng hindi nyo pag-iwan sa amin sa bawat sandali ng aming kalungkutan. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Palain nawa ang aming buong maghapon. Nawa hindi maging dahilan na mainit na kapanahunan para sa aming pagsamba at patuloy kaming samahan na maging masaya pa rin kahit mainit ang panahon. Masaya sa piling po ninyo sa inyong banal na sambahan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang manugang ni Ate Reby na si Maan. Siya po ay nasa hospital para magsilang ng isang magandang anghel na inyo pinagkaloob sa kanila. Ingatan sa kanyang panganak maging maayos ang lahat sa buong operasyon hanggang sa kanilang paglabas. Samahan po sila sa pag-uwi. At ang bata na ito ay aming dinadalangin din na patuloy na lumaki, nakilala po kayo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pasasalamat sa kaarawan, Sister Melissa Gamboa, ngayong araw na ito. Salamat po at siya ay pinagkalooban niyo ng maligayang buhay sa piling po ninyo. Salamat sa mga pagsubok na nagdaan sa kanyang buhay sa mga nakaraang mga taon at panahon na patuloy na nagpatatag po sa kanya at patuloy na nanindigan na kayo ay nariyan para kami ay samahan. At sa mga susunod na mga araw, mga linggo, mga buwan, patuloy niyo po siyang samahan at ang kanyang buong pamilya sa kanilang patuloy na paglakad sa madilim na lugar kasama po ninyo na alam namin na hindi niyo kami pababayaan. At gayon din ang kanyang buong pamilya ay aming dinadalangin
Ipagkaloob niyo sa kanila ang kanilang mga pangailangan ayon sa inyong kalooban at hindi na sa aming kagustuhan. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Ding Bautista. Siya po ay nakahiga sa panig ng karamdaman sa mga oras na ito. At siya ay hindi nawawala ng pag-asa ng lubos na kagalingan ay kanyang madarama sa inyong ipagkakaloob sa kanya, sapagkat ang inyong mga pangako at kailanman hindi napapako. Siya po ay nakatingin sa inyo, nagtitiwala at nananampalataya na patuloy na siya ay pagkakalooban nyo ng pinakamabuti para sa kanya. At ang aming dalangin ay palakasin siya sa bawat araw, bawat umaga, na kayo ang makita araw-araw at hindi ang kanyang karamdaman, na kung saan maaaring magpahina ng kanyang pananampalataya. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng liwanag sa bawat araw. Salamat sa patuloy na paggabay sa amin sa araw-araw. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pastors at mga elders na nandun sa Gabaldon para sa kanilang IICD seminar. Patuloy na pagpapala ang kanilang maranasan sa araw na ito at sa mga susunod pang araw na sila ay mananatili po doon. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request na aming kapatiran, ang mga pangaral sa aming mga nasasakupan ng mga Bible students at mga bagong binyagan ay aming sinasama sa panalangin. Kasama na rin ang family ni Conrado Generoso Cando, ang kanyang buong pamilya, family na Mike and Martha Mamaril, si Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na si Christopher, si Kenneth, si Empoy, si Hazel, si Aaron, gayon din si Anit Eusebio, si Patrick, si Pasqua, Nicole at si Trixie. Patuloy na silang magtiwala sa inyo sa kabila ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na maraming mga nakakasalamuhang problema. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang Tabacao, ang San Antonio sa kanilang kasipagan sa gawain. Patuloy na sila ay makapagdala ng mga kaluluwa sa inyong pahanan. Dalangin din namin ang San Leonardo at Kawayan Bugtong Church. Ang mga kapatiran dito ay patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya at huwag matangay ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ganyan din aming dinadalangin ang aming kapatiran na patuloy nagpapagaling sa kanilang karamdaman. Sina Sister Estrella Gragasin, si Sister Feli Domingo Cucheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna Cabiedes, Monty Cabiedes, si Charles Eric Melegrito at ang kanyang nanay na si Alice Melegrito, si Sister Ana Manuel, si Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lutila, si Christopher Marico Deres, gayon din ang tatay ni Brother Tanrib, kasama rin si Ate Gigi Tino Reyes, Sister Estrella Gragasin, si Ana Rosbel Tolentino kasama ng kanyang pamilya. Good health ang aming dalangin para sa kanila. Good health din sa family na Sister Midin Peligro Kutaw kasama ng kanyang anak, sina Harain Cory, sa family ni Ate Milen kasama na rin ang kanyang mga anak at apo, mga manugang, at kalusugan din ang dalangin namin kay Sister Dang de la Cruz at ang buong pamilya na nakikinig ngayon. At gayon din ang family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon. Kasama na rin sina Tito and Janet Salvado at ang buong pamilya, sina Sister Rona, si LG, ang buong Hunsia family at ako Ebas family, si Alcosaba family, kasama na sina Ariel and Jonah, si Chara Joy Valencia, kasama ng kanyang buong pamilya nasa Pilipinas sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Siya po inyong ingatan. Gayon din si Brother Rudy Masiklat sa kanyang pag-work sa ibang bansa, at ang kasang pamilya ay patuloy niyong samahan dito sa kanilang mga bahay at sila ay patuloy na pagkaloob ang kanilang pangailangan. Dalangin din namin ang tatay ni Sister Joy Valencia sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, na palagi siya maging safe araw-araw. At ang pinaka hinihiling niya ay inyo pong ipagkaloob sa kanyang tatay na siya po ay inyong ipakita ang pagmamahal sa kanya at makita niya ang liwanag na nagmumula po sa inyo. Dalangin din namin ang mga naghihintay ng baby sa mga pagkakataon na ito, sina Pastor Nelvin, si Brother Kevin, si Brother James, Brother Nico, gayon din na iba pa na hindi namin nabanggit. Kalakasan din at recovery ang dalangin namin kay Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, kay Ate Lorna. Patuloy niyo po siyang palakasin araw-araw, alisin ang karamdaman na kanyang sakit na nadarama, at gayon din patuloy na kaligayahan ang aming dalangin
sa bawat isa. Gayon din si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Kasamurin. Karamdaman, mga kagalingan din sa mga may karamdaman. Kasama na sina Erica Elisantos Rivera, si Tina Santos, at si Sister Melo Jane Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, ang mga parents ni Pastor Nelvin at parent ni Ma'am Karil, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto, si Ting Bautista, sa kanyang patuloy na pagtitiwala sa inyo, ay patuloy niyo po siyang palakasin sa araw-araw. Yan si Pining Eugenio Javier, John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Calantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Munti Gamboa, Sister Dayan, si Brother Munti, si Marilita, si Dayan, si Sister Peaches Renato Santos, Romanic, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Corcuina, si Aris C, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman at Arturo Duque at Erlinda Duque. Lahat po nito makapatiran ay aming dinadalangin sa inyo na patuloy namang pagkaloob sa amin ng aming mga kahilingan, lalo higit ang kagalingan, at patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ang lahat na ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, at patuloy na sa mga prayer warriors ay nagpapasalamat kami ni Pastor na patuloy nyo kami sinasamahan sa bawat araw, at happy Sabbath sa inyo lahat. Alam natin na ang buhay ay hindi madali, ngunit magiging masaya kapag kasama natin si Jesus. Ang digmaan na yan ay no match, sabi nga, no match ang digmaan na yan kapag tayo patuloy na masaya kahit tayo ay may pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Po. Kaya ayan, salamat sa bawat isa. Hanggang bukas po muli, at gusto kong batiin yung mga bagong pangalan na nakikita natin ngayon. Ako ay natutuwa at si Pastor din natutuwa. Sister Picache Jenaline, ayan, happy Sabbath din po sa inyo. Sister Rona Acuevas Funsa, itong relative ni Sister Nimpa, good morning and happy Sabbath po sa inyo. At meron pa dito sa taas, Sister Girly Sabat Makalinaw, muling nagbabalik sa chat box. Magandang umaga and happy Sabbath po. Brother Jojo Gatmaytan nandito at hakay sa gapan, para nakita kagabi sa Vesperan po. Hindi kami nakatin ng Vesper at ako ay antok na alas 6 pa lang ng hapunan po. Yan, pinaminabuti kong magpahinga muna. Sila Sister Gloria Balbido, ayan, sino pa? Sister Janet, ayan, Gatmaytan, nandito sila sa gapan ngayong araw na ito. At sa lahat ng mga nandyan sa live na hindi nag-comment, good morning po sa inyo and happy Sabbath. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa maghapon na ito. Ayan, po. At agahan natin ang pagpunta sa church. Huwag tayo magmadali, pero bilisan natin. Po. Tandaan natin, ang nag-iintay sa church, hindi yung kapatiran. Po. Kundi si Jesus ang nag-iintay sa church. Kaya patuloy tayong pumuri sa Kanya sa pagsamba sa araw ng Sabat nito. God bless po sa bawat isa. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.